everyone! It's Teacher Kimi and today, samahan niyo po akong pumunta sa TechCo. Since taga Cavite po ako, dyan ako dumaan sa Cavitex. Pagbaba natin sa PITX, dito tayo sasakay papunta sa TechCo. Gate 10 po ang sasakyan nating carousel and habang naglalakad ako, may napansin ako ditong 7-Eleven. And since hindi pa ako nagbe-breakfast, I decided na bumili muna ng coffee para maiinumin ako sa biyahe. At gutom na talaga ako niyan since 6 a.m. pa po ako umalis ng Cavite and almost 9 a.m. na po ako nakarating ng PITX sa sobrang haba ng traffic sa amin. And dito po tayo sa Gate 10, sasakay papunta sa Makati Avenue. Sasabihin nyo lang po doon kayo bababa at ang pamasahe po ay 25 pesos mula sa PITX. Sa One Ayala, yun yung mall na bababaan natin. And bago mag-start yung bus, uminom na muna ako ng coffee at habang nagbabiyahe, para naman may laman ang aking tiyan at kung magutom man ako sa TechCo sa haba ng pila na dadatnan ko doon, ay may laman na ang tiyan ko. And ayan, nagsimula nang umandar ang bus. At nga pala, ang inyong titigilan ay sa ikatlong station. Tandaan nyo para hindi kayo lumagpas, third na bus stop ng carousel po kayo bababa. At eto na ang One Ayala. Sa tapat niyan, dito tayo dadaan. So lakad lang, lalakarin natin to ng diretso. May makikita kayo po dyan na overpass. At dun sa overpass na yon, doon tayo dadaan. Sa kabilang side, nandun yung Shell na gas station, makikita nyo. Doon naman tayo bababa. And straight forward, dire-diretso lang, nandoon ang sakayan ng bus papunta sa TechCo. 12 pesos ang pamasahe sa jeepney papunta sa TechCo. So ayan, medyo mahabang lakarin. Kung mainit ang panahon, magdala po kayo ng payong at tubig to stay hydrated dahil napakainit po ng panahon ngayon. At usong-uso ang mga sakit, lalo na ang heat stroke. Ingatan nyo po ang inyong mga sarili. So ayan, ang haba po ng aking nilakad. At sa kabilang side na nga po ang Shell, makikita nyo dyan. Pagdating nga pala doon sa jeep, sasabihin nyo lang doon sa driver na ibaba po kayo sa RCBC Plaza. At doon na nga po sa plaza, nandoon ang TechCo, ang Taiwan Embassy. Mabilis lang po ang biyahe dyan and walang traffic papunta sa TechCo, kaya madali kayo makakarating pag sumakay kayo ng jeepney. Yung iba nagsasakay sila sa angkas or sa mga motor, pero mas mahal po, kaya I advise na mag-jeep na lang po kayo. Alam nyo ba na pang 5 times ko nang babalik sa TechCo today, kaya medyo sa ulo ko na ang mga pasikot-sikot at ang mga daan. Kaya naman meron akong na-share sa inyo. Pero hindi ko naman talaga to alam nung una akong pumunta. So, to give information sa mga aspiring foreign English teachers, ito po ang pagpunta sa TechCo or sa Taiwan Embassy. So, bumaba na nga pala ako ng jeep at naglakad na lang ako papunta doon sa RCBC Plaza. Ayan, nakikita niyo yung building na yan, RCBC Plaza na po yan. So, pag pumasok kayo, doon sa pinaka-right side, yun na po yung lobby ng TechCo. So, papasok kayo doon, iwanan niyo yung bag nyo doon sa may guard para dumaan sa x-ray. And then, after that, diretso na kayo doon sa lobby at magbibigay kayo ng government ID and i-change nila yon para bigyan kayo ng gate pass na gagamitin nyo naman pagtaas nyo sa TechCo. Ang TechCo ay nasa 41st floor ng RCBC Plaza. And since mataas po yung floor ng TechCo, parang mafe-feel nyo na mabibingi-bingi kayo habang tumataas yung elevator. So may tip ako sa inyo guys. Alam nyo, nung unang beses kasi na pumunta ako dito, ginawa ko yun. Advice lang din yun sa akin nung nakasabay ko. Ang sabi niya, lulunok ka daw ng laway and then medyo okay na yung pandinig mo. And effective naman siya kasi okay naman yung pandinig ko. So ayan nga pala, nabigyan ako ng gate pass, pwede na tayong umakyat. So pinutin nyo lang yung number 41 doon sa elevator at ihatid na kayo niyan doon sa TechCo. Pagdating sa taas, makakausap niyo yung guard, sabihin niyo for authentication po kayo.
And then, papapasukin na kayo sa loob at papakuhanin kayo ng form na yan. Dapat kukuha ka ng number after that, pero sira yung kanilang system, yung pinaka-computer nila that day. Kaya hindi na ako kumuha ng number. So, bababa ulit ako sa ground floor kasi kailangan ko naman ipa-photocopy yung aking mga documents. Dito naman yan sa kabilang tower, tayo sasakay ng elevator papunta sa 4th floor kung saan na andoon ang FedEx at doon po tayo magpapa-photocopy ng ating mga documents na apostilled by DFA. And dyan po ako nagpapa-photocopy to make sure na hindi ma-re-reject ni Teco yung papers ko kasi dito sa FedEx, alam na nila kung paano i-reproduce o i-photocopy yung mga apostilled documents na hindi siya i-reject. May mga cases po kasi na halimbawa sa bahay mo siya pinotocopy, meron palang naputol or may hindi napasama, and minsan tinatanggal yung mga seal na hindi dapat tatanggalin. So, bawal po yun. Kaya para makasigurado ako, dito ako lagi nagpapa-photocopy. So, ayan po. Medyo mahal lang siya pero okay na din. At least sigurado kang tatanggapin ni Teco yung iyong papers. Parang 40 pesos yung binayaran ko po dyan. Kasama yung passport sa pagpapa-photocopy. Huwag niyo po yung iiwanan. And after that, babalik na tayo ulit doon sa Teco. Oo nga pala guys, make sure na naka-DFA apostilled na yung mga documents nyo pag dadalhin nyo po kay Teco. Kasi yun po ang kailangan. Ayan, medyo nahihilo-hilo na po ako dyan. Umatake na yata ang aking vertigo kaakyat taas. At babalik na tayo ulit sa 41st floor. Lunok-lunok na naman ang laway ang ante mo. Ayan. So, pagkababa natin, pagkalabas natin ng elevator, diretso na tayo sa loob, and fill upan na natin yung form na kinuha natin kanina habang nakapila. So, medyo mahaba po ang pila, kaya mag-iintay po talaga. Ganun talaga sa buhay, tayo ay maghihintay ng tamang panahon kung kailan ibibigay ang slot para sa atin. At hindi naman din po matatapos ang maghapon at tayo ay makakapag-authenticate din. Yun lang muna for today. Paalam na po. Sana natulungan ko kayo kung paano pumunta sa Teco. Yun lamang. Bye-bye!